Ibinenta ko na ang bahay at binago ko na rin ang aking huling habilin, ang mana na akala ng nag-iisa kong anak na mapupunta sa kanya, ang tahanan na balak niyang gawing puhunan para sa bago niyang buhay. Lahat ng iyon ay wala na. Ipinamigay ko sa isang desisyon, sa isang pirma, ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko ay inalis ko sa kanyang mga kamay. Bago ninyo ako husgahan, bago ninyo isipin na ako ay isang amang walang puso, kailangan ninyong malaman ang dahilan. Kailangan ninyong malaman kung paano sa isang iglap ang anak na minahal ko ng higit pa sa aking buhay ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Isang gabi sinabi niya sa akin na ang buong buhay ko ay walang kwenta. Oo, iyan mismo ang salitang ginamit niya, walang kwenta. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pagbisita na akala ko'y magiging masaya. Nandun sila sa sala ko, ang aking anak na si Christina at ang kanyang mapapangasawa si Marco. Nakaupo sila sa sopa na gawa sa nara, ang mismong sopa na pinili ng aking yumaong asawa si Isabel. Maraming taon na ang nakalipas. Ang hangin sa loob ng sarili kong pamamahay ay tila mabigat, hindi pamilyar. Hindi ito isang pagbisita ng isang anak sa kanyang ama. Hindi. Ito ay parang isang presentasyon sa opisina, isang pulong kung saan ako ang tagapondo at ako lang ang walang karapatang magsalita. Sa ibabaw ng lamesita na ako mismo ang gumawa, nakapatong ang isang makapal na album na nababalutan ng puting katad. Nakaukit sa ginto ang mga salitang, ang kasal ni na Christina at Marco. Napakaganda tingnan pero sa pakiramdam ko, para itong isang kontratang legal, hindi isang selebrasyon ng pag-ibig. Binuklat ni Christina ang bawat pahina, ang bawat tapik ng kanyang daliri sa mga litrato ng venue, ng mga bulaklak ng pagkain, ay may katumbas na presyo na kayang bumuhay ng isang buong baryo. Ang sabi niya sa akin, sa boses na walang emosyon, na para bang nagbabasa lang, "Bale, Papa, nakuha na namin ang venue sa Highlands Resort sa Tagaytay. Doon nagpapakasal ang mga De La Cruz. Mayroon silang pamantayan, alam niyo na po." Tumangulang ako. Sa edad kong 71, natutunan ko ng minsan ang pananahimik ang pinakatapat na sagot. Isa akong inhinyero. Ang buong buhay ko ay tungkol sa mga pundasyon, sa tibay ng istruktura, at sa mga numerong hindi nagsisinungaling. Naiintindihan ko ang salitang pamantayan. Ang pamantayan ko ay dapat kayanin ng isang tulay, ang isang bagyo na may lakas na signal number 5. Ang pamantayan pala ng anak ko ay dapat humanga ang mga bisita sa presyo ng kanilang iinumin. Ipinagpatuloy niya ang paglista. Mga bulaklak na aabot sa 1,2 milyong piso dahil iyon daw ang paborito ng nanay ni Marco, photographer at videographer na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. At ang wedding gown niya, kailangan daw maglaan ng hindi bababa sa 850,000 piso. Pinigkas niya ang mga numerong iyon na parang naglilista lang ng bibilhin sa palengke. Hindi ako kumurap. 40 taon akong humawak ng mga proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Pero ang mga proyektong iyon ay mga tulay at gusali na nagsisilbi sa komunidad sa loob ng maraming henerasyon. Itong mga numero sa harap ko, para saan? Para sa isang party na tatagal lang ng 6 na oras. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at tinanong ko, "Christina, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin?" Isinara niya ang album. Ang tunog nito ay tila isang pinal na hatol. Sabi niya, "Ang plano, Papa, ay ayos na. Ang kailangan ko lang ay siguraduhin mong mababayaran ang lahat sa tamang oras. Gumawa na ako ng joint account para sa lahat ng gastusin. Ang gagawin mo na lang ay punduhan ito." At doon ko naramdaman ang lahat. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya humihingi ng opinyon. Para sa kanya, hindi ako ang ama ng ikakasal. Ako ang bangko. Ako ang tagapirma ng tseke. Pero ang kasunod na sinabi niya, ang siyang tuluyang dumurog sa akin. Habang tinitingnan ang isang katalog, sinabi niya ng walang pakialam, "Nga pala, Papa. Pagkatapos ng kasal, plano naming ibenta ang bahay na to." Sandali akong natikilan. Ang utak ko ay tila ayaw tanggapin ang mga salitang iyon. Itong bahay,
Ang bahay na binili ko noong ito'y isang bakanteng lote lang na puno ng talahib, ang bahay kung saan iginuhit namin ni Isabel ang mga unang plano sa isang pirasong tissue sa isang karinderya, ang bahay kung saan itinayo ko ang giya para sa mga rosas na paborito niya, kung saan unang natutong maglakad si Christina sa damuhan. Nagpatuloy siya, hindi man lang tumitingin sa akin. Masyado na kasing luma, Papa, at kailangan namin ng malaking paunang bayad para sa bagong bahay sa subdivision ng mga De La Cruz para makapagsimula kami ulit. Isang bagong simula sa pamamagitan ng pagkiba sa nakaraan. Ang lahat ng alaala, ang bawat gasgas sa sahig na may kwento, ang UP sa pader mula sa una niyang laruang kotse, lahat ng iyon ay binaliwala niya. Tinawag niyang luma, isang sagabal. Doon ko naintindihan, ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kawalan ng respeto, sa kawalan ng utang na loob, sa pagyurak sa alaala ng kanyang ina. Kaya naman, ng gabing iyon, naintindihan ko na ang tunay nilang plano at sinimulan kong buuin ang sarili kong plano. Hindi ito paghihiganti, hindi. Ito ay pagbibigay ng katarungan, ito ay pagtatama ng isang malaking pagkakamali dahil ang buhay na ibinigay ko sa kanya ay hindi niya pinahalagahan. Kaya ibibigay ko sa kanya kung ano talaga ang nararapat. Ang kasal na pinapangarap niya, ang kasal na babayaran niya habang buhay, ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung hindi niyo po ikasasama, paki-subscribe po sa ating channel at pakisabi na rin po sa comment section sa ibaba kung saan po kayo sa mundo nakikinig ngayon. Malaking bagay po iyon para sa amin. Salamat po. Ngayon, ituloy na natin, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Christina ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng aking isipan. Masyado na kasing luma. Ibebenta namin ang bahay. Ang bigat sa aking dibdib ay parang isang malaking bato na hindi ko maalis. Ang kapayapaan ay para lamang sa mga isipang panatag at ang isip ko noong gabing iyon ay parang isang gusaling nasa bingit ng pagguho. Ang kalungkutan ay isang luho at pinalaki ako sa isang mundong hindi nilulutas ang problema sa pamamagitan ng pagdadalamhati, kundi sa paggawa. Kaya't ginawa ko ang nag-iisang bagay na alam kong gawin kapag nahaharap sa isang posibleng pagkabigo. Pumasok ako sa aking maliit na opisina, pinuksan ang aking computer at sinimulang suriin ang lahat ng datos. Ang aking opisina ang aking santuwaryo. Ito ay isang silid ng kaayusan at lohika na papaligiran ng mga libro tungkol sa istruktura, sa heolohiya at sa kasaysayan ng arkitektura. Nandoon pa rin sa isang sulok ang aking lumang drafting table, isang alaala ng nakalipas na panahon. Sa loob ng silid na ito, ang bawat problema ay may solusyon na matatagpuan sa isang matalas na lapis, isang malinaw na isip at paggalang sa mga numero. Umupo ako sa aking mesa habang ang liwanag mula sa monitor ay tumatama sa aking mukha at binuksan ko ang file na buong galing na ibinahagi sa akin ni Christina. Ang pamagat, master plan ng kasal ni na Christina at Marco. Sa unang tingin, kahanga-hanga. Namana ni Christina ang aking pagiging organisado. Lahat ay may kulay, na kategorya at magkakaugnay. Ngunit alam ng isang mahusay na inhinyero na ang pinakamakintab na presentasyon ay madalas nagtatago ng pinakamalalim na mga depekto. Ang isip ko ay napunta sa supplementary credit card. Ibinigay ko iyon sa kanya noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Halos 15 taon na ang nakalipas. Iyon ay para lamang sa mga emergency, isang nasirang gulong, isang sirang laptop, isang biglaang pag-uwi. Hindi ko kailanman inalis ang kanyang pangalan sa account na iyon. Nagtiwala ako sa kanya. Sa lahat ng mga taong iyon, halos hindi niya ito ginamit. Ngayon, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin. Nagbukas ako ng bagong tab sa aking browser at nag-log in sa online portal ng aking bangko. Hinanap ko ang mga credit card statement habang ang puso ko ay tumitibok ng mabagal at mabigat sa aking dibdib. Pinindot ko ang pinakabagong statement at doon gumuho ang aking mundo. Ang screen ay puno ng mga transaksyon, dos-dosenang mga gastos. Hindi ito ang malinis at organisadong pantasya sa spreadsheet.
Ito ang magulo, hindi maikakailang katotohanan. Sinuri ng aking mga mata ang listahan at isang bagong uri ng lamig iba sa pighati ang nagsimulang manahan sa aking mga buto. Ito ang lamig ng katotohanan. Ang una kong nakita ay isang paulit-ulit na buwan ng bayad sa loob ng 6 na buwan. Isang consulting fee na nagkakahalaga ng 100 at 10,000 piso bawat buwan na binabayaran sa mismong sikat na wedding planner na binanggit ni Christina. Sa kanyang spreadsheet, isang beses lang na deposito ang nakalista. Ibig sabihin, lihim niyang binabayaran ang planner na ito bago pa man niya ipinakita sa akin ang opisyal na album. Hindi ito isang biglaang gastos. Ito ay isang kalkulado at pangmatagalang panlilinlang. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. May mga singil mula sa isang rooftop bar sa pinakamamahaling distrito ng Bonifacio, Global City. Isang singil lamang na nagkakahalaga ng mahigit 450,000 piso. Ang memo, engagement party ni Reyes de la Cruz. Isang engagement party. Ako ang ama ng ikakasal at ni hindi ko alam na mayroon palang ganoong pagdiriwang. Naisip ko si Christina nagtataas ng kanyang baso ng champagne na papaligiran ng kanyang mga bagong kaibigan at ng pamilyang de la Cruz. Lahat ng iyon ay binayaran gamit ang aking pera habang ako ay nasa bahay walang kaalam-alam. Pagkatapos ay ang mga gastos mula sa Palawan. Mga tiket sa eroplano, isang 4 na gabing pananatili sa isang beachfront hotel sa Amanpulo, mga singil mula sa mga spa, mga eksklusibong restaurant, at isang nightclub kung saan ang isang bote ng alak ay mas mahal pa kaysa sa una kong buwanang sahod. Ang mga petsa ay tumutugma sa isang katapusan ng linggo na sinabi ni Christina sa akin na dadalo siya sa isang kumperensya sa marketing. Iyon pala ang kanyang bachelorette party, isang lihim at marangyang bakasyon na binuo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. At pagkatapos, nakita ko ang pangalan ni Marco. Isang singil na 220,000 piso sa isang kilalang patahian ng mga mamahaling suite sa Makati. Isang singil na 110,000 piso sa eksklusibong Tagaytay Highlands Golf Club na may memo na outing ng groom sa golf. Tumigas ang aking panga. Hindi lang nila ginagamit ang pera ko para sa kanilang kasal. Ginagamit nila ang aking emergency credit card, ang aking tiwala, para tustusan ang pagpasok ni Marco sa pamumuhay ng mga mayayaman at makapangyarihan. Binibili niya ang kanyang daan papasok sa mundo ng sarili niyang pamilya gamit ang aking pera. At naroon na ang huling dagok, isang hindi na mababalik na deposito na 1,100,000 piso na ginawa 3 buwan na ang nakalipas. Ang vendor ay Azure Travel. Ang memo ay nakakasuka sa Kalinawan, honeymoon package, overwater bungalow, Maldives. Inuna pa nilang i-book ang kanilang napakagarang honeymoon kaysa sa simbahan. Ngunit ang singil sa ilalim nito ang tunay na sumira sa akin. Ito ay para sa 650,000 piso mula sa isang tindahan na tinatawag na Modern Lifestyles, isang lugar na nagbebenta ng mga minimalistang kasangkapan sa napakataas na presyo. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lamang. Halos hindi ko naintindihan ang kahalagahan nito hanggang sa naalala ko ang kaswal at malupit na mga salita ni Christina kaninang gabi. Pagkatapos ng kasal, plano naming ibenta ang bahay na to. Kailangan namin ng malaking paunang bayad para sa bagong bahay. Hindi lang sila nagpaplano ng kanilang party, sinasangkapan na nila ang kanilang bagong buhay, isang buhay na binuo sa pagbebenta ng aking tahanan, sa paglapastangan sa aking mga alaala at tinustusan ng aking ganap at lubos na pagkakanulo. Ang inhinyero sa loob ko ay nagsimulang kumilos. Nariyan pa rin ang sakit, isang malalim na kirot, ngunit ngayon ay napapatungan na ito ng isang grid ng malamig at matigas na lohika. Ang problema ay natukoy na. Ang mga kahinaan sa estruktura ay nalantad na. Ang lawak ng pagkabigo ay ganap ng naidokumento. Ang aking trabaho sa nakalipas na 40 taon ay ayusin ang mga bumabagsak na estruktura o kapag ang pinsala ay napakalaki na,
pangasiwaan ang kanilang kontroladong demolisyon. Isinara ko ang laptop. Sa wakas, alam ko na ang buong saklaw ng proyekto. At ngayon, alam ko na kung ano mismo ang dapat kong gawin. Sa harap ko ay ang kumikinang na ulat ng pagkakanulo ng aking anak sa screen, ngunit isang kakaibang kalmado ang namayani sa aking kaluluwa. Ang gulat ay lumipas na, at ang mainit na kirot ng galit ay lumamig at naging isang bagay na mas matigas, mas determinado. Ako ay isang ininyero na nakatuklas ng isang nakamamatay na depekto sa isang kritikal na poste ng suporta. Ang emosyonal na tugon ay pangalawa na lamang sa katotohanan ng istruktura. Ang istruktura ay nakompromiso na, ito ay babagsak. Ngayon kailangan ko na lang magsagawa ng isang huling pagsubok. Isang pagsubok sa integridad nito upang makita kung mayroon pa bang anumang natitirang maaaring iligtas. Muling napadpad ang aking mga mata sa spreadsheet at tumigil sa isang linya. Budget para sa damit pangkasal, 850,000 piso. Isang halagang mas malaki pa sa kinita ko sa unang 2 taon ng aking pagtatrabaho. Ngunit hindi ang numero mismo ang tumama sa akin. Ito ang alaalang nilapastangan nito. Sumandal ako sa aking upuan at ang malamig na liwanag ng monitor ay naglaho habang ang aking isip ay naglakbay pabalik. Mahigit 40 taon na ang nakalipas. Narito ako sa mismong bahay na ito, ngunit mas bata pa noon, puno ng amoy ng bagong pintura at mga bagong simula. At mula sa ekstrang silid na nagsisilbing kanyang silid tahiyan ay may maririnig na isang banayad at ritmikong ugong. Ito ang tunog ng lumang makinang panahi ni Isabel, isang singer, isang tunog na sa loob ng maraming buwan ay naging uyaye ng aming mga gabi. Ginagawa niya ang kanyang damit pangkasal. Naaalala ko ang tela. Hindi ito imported na seda o magarbong French lace. Ito ay isang rolyo ng simple, eleganteng cotton lace na nakita niya sa isang sale sa isang maliit na tindahan sa Divisoria. Nakakita siya ng kagandahan kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng murang halaga. Naalala ko siyang nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga pattern at mga retaso ng puting tela. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon, isang hitsura ng matinding, masayang determinasyon sa kanyang mukha. Daan-daang oras ang ibinuhos niya sa damit na iyon. Ang bawat tahi ay isang testamento sa kanyang pasensya, kanyang husay at kanyang paniniwala na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay iyong mga nilikha mo gamit ang sarili mong mga kamay at sarili mong puso. Sa araw ng aming kasal, siya ay nagniningning. Ang damit ay hindi isang simbolo ng katayuan. Ito ay bahagi niya. Ikinuwento nito kung sino kami, 2 kabataan na may mas maraming pag-ibig kaysa pera na nagtatayo ng isang buhay mula sa wala. Hindi siya kailanman naging mas maganda. Pagkatapos ng kasal, maingat niyang itinago ito sa isang baul na gawa sa sidar sa paanan ng aming kama. Naroon pa rin ito ngayon, nagpapahinga sa dilim, isang tahimik na saksi sa isang buong buhay ng pagmamahalan. Dala ang mainit at masakit na alaalang iyon sa aking puso, kinuha ko ang aking telepono. Alam ko kung ano ang malamang na magiging sagot ni Christina, ngunit kailangan kong marinig ito. Kailangan kong bigyan siya ng isang huling pagkakataon na ipakita na mayroon pa ring piraso ng kanyang ina, isang piraso ng mga halagang sinubukan naming ituro sa kanya na nananatili pa rin. Hinanap ko ang kanyang pangalan at pinindot ang call button. Sumagot siya sa 3 ring. Ang kanyang boses ay walang pasensya. Papa, gabi na. Ayos lang po ba ang lahat? Ayos lang ang lahat, Christina, sabi ko. Pinapanatiling pantay at kalmado ang aking boses. Tinitingnan ko lang ulit ang budget at may naisip ako. Isang buntong hininga mula sa kabilang linya. Sabi niya, kung ito po ay tungkol na naman sa catering, wala na po talaga akong lakas. Hindi ito tungkol sa catering, sabi ko. Ito ay tungkol sa damit pangkasal. Malaking halaga ang 850,000 piso. Huminto ako, hinayaang manatili sa ere ang pahayag. Napaisip tuloy ako tungkol sa damit ng nanay mo. Naalala mo ba yon?
Yung siya mismo ang gumawa, ipinagmamalaki niya iyon. Nakatago pa rin ito ng maayos sa itaas sa baul. Inaalok ko sa kanya ang isang tulay pabalik sa isang mundo kung saan ang mga bagay ay may kahulugan higit pa sa kanilang presyo. Tahimik akong nagmamakaawa sa kanya na alalahanin, na maunawaan. Ang kanyang sagot ay dumating kaagad, isang maikli, matalas na tawa na walang anumang init. "Papa, seryoso po ba kayo ngayon?" tanong niya. "Yung lumang basahan na iyon? Malamang naninilaw na iyon at amoy albatros. Sa Highlands Resort po kami ikakasal, hindi sa isang barangay hall. Hindi ako pwedeng lumitaw na suot ang isang maalikabok na damit na gawa sa bahay. Diyos ko po, ano na lang ang iisipin ng mga De La Cruz?" At naroon na ang huling resulta ng pagsusuri. Hindi lang niya binaliwala ang ideya, kinutiya niya ito. Kinuha niya ang isang alaalang sagrado sa akin, isang simbolo ng magandang kaluluwa ng kanyang ina, at tinapakan niya ito gamit ang sakong ng kanyang ambisyon. Ano ang iisipin ng mga De La Cruz? Iyon lang ang tanging tanong na mahalaga sa kanya. Hindi kung ano ang gugustuhin ng kanyang ina, hindi kung ano ang magbibigay karangalan sa kasaysayan ng aming pamilya. Isang malalim at pinal na kalungkutan ang bumalot sa akin, pinapatay ang huling kislap ng pag-asa. Nakuha ko na ang aking sagot. Ang anak na pinalaki namin ni Isabel, ang batang babae na mahilig makinig sa mga kwento tungkol sa kung paano namin binuo ang aming buhay, ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang estranghero, isang taong handang ipagbili ang alaala ng kanyang ina para sa pag-apruba ng mayayamang biyanan. "Naiintindihan ko," sabi ko. "Ang boses ko ay tahimik, ngunit ang desisyon sa likod nito ay kasing tigas ng granito." "Tama ka, isang hangal na ideya. Magandang gabi, Christina." Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Kumpleto na ang pagsubok. Ang estruktura ay hinatulan na. Pagkatapos ng tawag kay Christina, umupo ako sa dilim ng aking opisina ng matagal. Ang mga numero sa screen ng computer ay hindi na lamang ebidensya ng pinansyal na pagkakanulo. Ang mga ito ay sintomas ng isang mas malalim na sakit, isang kabulukan sa mga pagpapahalaga ng anak na akala ko ay kilala ko. Nasuri ko na ang kanyang papel sa sakunang ito, ngunit ang bawat bumabagsak na istruktura ay may higit sa isang punto ng kahinaan. Kailangan kong maunawaan ang bahagi ni Marco sa lahat ng ito. Siya ba ay isang atubiling pasahero sa rumaragasang tren ng ambisyon ni Christina? O siya ba ang nasa tabi niya, hawak din ang manibela? Mayroon lamang isang paraan upang malaman. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko siya. Ang boses ko ay pantay, palakaibigan. "Marco, si Andres ito. Sana may oras ka para sa isang kape ngayong umaga. Gusto ko sanang pag-usapan ang ilang pinansyal na aspeto ng kasal bilang mga lalaki." Nagkaroon ng maikling pag-aalinlangan sa kabilang linya, isang katahimikan na sapat na para mapansin ko. Sige po, Tito Andres, siyempre. Saan po tayo magkikita?" Sa wakas ay sinabi niya, ang kanyang boses ay medyo masigla, medyo sabik. Nagkita kami sa isang maliit at tahimik na kapihan sa Makati, isang neutral na teritoryo. Dumating ako ng maaga at pumili ng isang mesa sa sulok. Naglagay ako ng isang simpleng Manila folder sa mesa sa harap ko. Naglalaman ito ng mga printout ng mga credit card statement. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang blueprint ng katotohanan. Pumasok si Marco makalipas ang ilang minuto, nakasuot ng isang polo shirt na marahil ay mas mahal pa kaysa sa una kong suit. Ngumiti siya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Tito Andres, mabutit nakita ko kayo," sabi niya. Kinakamayan ako. Basa ang kanyang palad. "Salamat sa pagdating, Marco," mahinahon kong sabi. Sininyasan siyang umupo. "Hindi ko sasayangin ang oras mo. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa mga pampalubag loob. Ang isang inhinyero ay hindi nag-aaksaya ng oras sa mga pleasantries kapag ang isang pundasyon ay nabibitak." Pinuksan ko ang folder. Sinusuri ko ang mga gastos sa kasal. Sinimulan ko, dahan-dahang inililipat ang unang statement sa mesa. At may nakita akong ilang hindi pagkakatugma na sana ay malinawan mo.
Halimbawa, itong singil na ito para sa mahigit 450,000 piso, isang engagement party sa Monarch Rooftop Bar. Hindi ko maalalang na imbitahan ako sa isang engagement party. Ang mga mata ni Marco ay tumingin sa papel, pagkatapos ay bumalik sa akin. Isang kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito tinakpan ng isang pilit na tawa. Yun po. Biglaan lang po yun, Tito. Ilan sa aming mga kaibigan ay gusto lang gumawa ng isang espesyal na bagay para sa amin. Sasabihin sana sa inyo ni Christina, pero ayaw po naming abalahin kayo sa maliliit na bagay. Hindi maliit na bagay ang 450,000 piso, Marco, sabi ko, nananatiling perpektong pantay ang aking boses. Itinuro ko ang susunod na hanay ng mga singil. At hindi ako sigurado kung ang isang bachelorette weekend sa Palawan na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso ay maituturing na maliit na bagay. Namutla siya, nauutal. Iyon po ay para kay Christina at sa kanyang mga kaibigan. Hindi po ako kasama doon. Sinusubukan niyang gumawa ng isang pader, ihiwalay ang sarili sa paggasta ni Christina. Ito ay isang mahinang depensa. Naiintindihan ko, sabi ko. Inilagay ko ang pangalawang statement sa harap niya. Kung gayon, marahil maipapaliwanag mo ang mga ito. Lumapag ang aking daliri sa isang singil na 200,000 at 20,000 piso sa Harrison Hampicas Fine Tailoring. Pagkatapos ay isa pa para sa isang golf outing sa eksklusibong Oak Ridge Country Club. Ang mga ito ay tila may pangalan mo. Ibinigay ko kay Christina ang card na iyon para sa mga emergency. Sinusubukan kong maunawaan kung paano naging emergency ang isang pasadyang suit at isang laro ng golf kasama ang iyong mga kaibigan. Gumuho ang kanyang pagkukunwari. Ang sanay ng ngiti ay naglaho, napalitan ng gulat na hitsura ng isang binatang nahuli sa isang kasinungalingan na hindi niya kayang itago. Ibinuka niya ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara ito. Walang paliwanag. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tito Andres, ako? Maipapaliwanag ko po. Sumandal ako ng bahagya, ang aking boses ay bumaba, ngunit hindi nawala ng intensidad. Kung gayon, sige, ipaliwanag mo. Ako ay isang makatwirang tao, Marco. Ngunit ako rin ay isang taong nagtrabaho ng husto para sa bawat sentimong mayroon ako. Akala ko ay tinutulungan ko kayo ng aking anak na magsimula ng isang buhay na magkasama. Ngunit ito, itinuro ko ang mga papel sa mesa. Hindi ito pagbuo ng isang buhay, ito ay pagtatanghal. Kaya tatanungin kita ulit, ipaliwanag mo sa akin. Sa wakas ay pumigay siya, bumagsak siya sa kanyang upuan, larawan ng pagkatalo. Ang mga magulang ko po, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang mga De La Cruz, sila po ay nabubuhay sa ibang mundo, Tito Andres. Isang mundo ng mga inaasahan, lahat ay tungkol sa hitsura, kung sino ang kilala mo, saan ka pumupunta, ano ang suot mo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, may nakita akong tunay sa kanyang mga mata, takot. Nang kami ni Christina ay nag-engage, nagsimula ang pressure. Ang aking ina ay nagsimulang magkomento tungkol sa aming mga pamantayan, tungkol sa pag-angkop ni Christina. Masama po ang pagtanggap ni Christina dito. Pakiramdam niya ay kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa kanila palagi upang patunayan na siya ay kabilang. Huminga siya ng nanginginig at ibinigay ang huling nakamamatay na suntok sa aking puso. Gusto lang po niyang ipakita sa kanila na isa siya sa kanila, na ang kanyang pamilya ay kayang magbigay ng parehong uri ng buhay, ng parehong uri ng kasal na inaasahan nila. Gusto niyang ipagmalaki nila siya, na ipagmalaki kami. Naroon na ang fundamental na katotohanan ng buong proyekto nakalatag sa isang mesa sa kapihan. Hindi ito kailanman tungkol sa pag-ibig, hindi ito kailanman tungkol sa pagdiriwang ng isang pagsasama. Ito ay isang desperado, mamahaling pagtatangka na bilhin ang aking anak na babae ng isang membership sa isang club na mababa ang tingin sa kanya. At ang bunga ng aking buong buhay, ang aking mga ipon, ang pamana ng aking yumaong asawa ay walang iba kundi ang bayad sa aplikasyon. Ginamit ako bilang leverage sa isang transaksyong panlipunan
na hindi ko man lang alam na nagaganap. Si Marco ay hindi lamang kasabwat. Siya ang pangunahing benepisyaryo ng pandarayang ito. Nagmukha siyang mabuti sa kanyang mga magulang at ako ang nagbabayad ng lahat. Dahan-dahan kong kinuha ang mga papel at ibinalik sa folder. Tiningnan ko si Marco, itong mahina, takot na binatang hinayaan ang aking anak na isakripisyo ang dignidad ng sarili niyang ama para sa kapakanan ng hitsura. Wala akong naramdamang galit. Ang galit ay nangangahulugan ng isang emosyonal na koneksyon at ang koneksyon na iyon ay naputol na. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim, nakakakilabot na kalinawan. Ang huling data point ay nakuha na. Kumpleto na ang pagsusuri. Salamat sa iyong katapatan, Marco, sabi ko. Ang boses ko ay kasing kalmado na para bang isinasara ko ang isang business meeting. Tumayo ako, iniwan siyang nakaupo doon sa gitna ng mga guho ng kanyang mga dahilan. Naging napakalinaw ng lahat. Naglagay ako ng 100 piso sa mesa para sa mga kape at lumabas ng tindahan, hindi na lumingon pa. Nakumpirma ko na ang integridad ng lahat ng mga sangkap at lahat sila ay bumagsak sa pagsubok. Ang demolisyon ay maaari nang magsimula. Pagkatapos ng aking pakikipagkita kay Marco, ang landas sa hinaharap ay malinaw na. Ang datos ay nakolekta na, kompleto na ang pagsusuri. Alam ng isang inhinyero na hindi mo maaaring labanan ang mga batas ng pisika. At alam ko na ngayon na hindi ko maaaring labanan ang fundamental na katangian ng aking anak na babae o ng kanyang mapapangasawa. Mayroon na lamang isang hakbang na natitira bago simula ng isang kontroladong demolisyon, isang formal na paglalahad ng mga limitasyon ng istruktura. Nagpasya akong mag-host ng isang huling hapunan. Kinugol ko ang hapon sa kusina. Ang pamilyar na bigat ng aking kaldero ay isang nakakaginhawang presensya sa aking mga kamay. Nagluluto ako ng beef caldereta, ang recipe ni Isabel. Ito ay isang simple, tapat na pagkain, ang uri na pumupuno sa isang tahanan ng amoy ng init at alaala. Habang hinihiwa ko ang mga karot at sibuyas, ang aking mga kilos ay metodikal at tumpak. Ang aking isip ay wala sa kasal, kundi sa nakaraan. Naalala ko ang pagluluto ng parehong pagkain kasama si Isabel sa mga malamig na gabi. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang istruktura ng kahoy at pako. Ito ay isang sisidlan para sa isang buong buhay ng mga sandaling tulad nito. Hindi lamang ako nakikipaglaban para sa aking retirement fund. Nakikipaglaban ako para sa kabanalan ng sisidlang ito. Tinawagan ko si Christina ng hapong iyon. Gusto kong maghapunan kayo ni Marco dito ngayong gabi, sabi ko, pantay ang aking boses. Sa tingin ko ay oras na para formal na nating tapusin ang budget ng kasal. Sige po, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at parang sa negosyo. Pwede po kaming pumunta dyan ng alas 7. Walang init, walang kuryosidad. Ito ay isang appointment na kanyang sinang-ayunan. Dumating sila eksakto sa oras. Nagdala ng isang bote ng alak na mas mahal pa sa aking lingguhang grocery. Iniharap nila ito sa akin na parabang ito ay isang diplomatikong handog. Ang hangin ay makapal sa hindi nabibigkas na tensyon. Umupo kami sa mabigat na mesa ng hapunan na gawa sa narra ang parehong mesa kung saan ginawa ni Christina ang kanyang takdang aralin noong bata pa, kung saan ipinagdiwang namin ang bawat kaarawan at holiday sa loob ng 30 taon. Ngayon parang isang boardroom table ito at kami ay 3 kalaban na nagpapanggap na isang pamilya. Inihain ko ang kaldereta. Ito ay masarap at mabango. Ang karne ay sapat na malambot upang hiwain ng isang tinidor. Kinain ito ni Jordan nang may magalang, walang siglang sigasig. Halos hindi ginalaw ni Christina ang kanya. Itinulak niya ang mga piraso ng patatas at karot sa kanyang mangkok gamit ang kanyang tinidor. Masarap po, Papa, sabi niya. Ang kanyang boses ay patag. Medyo mabigat lang. Sinusubukan ko pong iwasan ang carbs bago ang kasal. Ang kaswal na kalupitan ng komento ay halos nagpatawa sa akin. Narito siya, nagpaplanong gastusin ang isang kapat ng $1,000,000 ng aking pera, ngunit nag-aalala siya sa mga carbohydrates sa isang patatas. Kumain kami sa halos katahimikan. Pinapanood ko sila. Nakita ko kung paano nila iniiwasan ang pagtingin sa mga larawan ng pamilya sa mga dingding.
Nakita ko kung paano sinusuri ng mga mata ni Christina ang silid, hindi ng may pananabik, kundi ng may hiwalay na tingin ng isang appraiser, tinatantya ang halaga nito sa merkado. Ang aking pagsusuri ay nakumpirma sa bawat lumilipas na tahimik na minuto. Nang matapos ang pagkain, iniligpit ko ang mga plato. Tumayo si Jordan, mukhang hindi mapakali. Bueno, masarap po ito, Tito Andres. Kailangan na po siguro naming umalis. Umupo ka, Jordan, sabi ko. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit mayroon itong bagong bigat, isang tono na nagpasunod sa kanya kaagad. Pumunta ako sa aking opisina at bumalik na may dalang ibang folder. Ito ay luma na at gasgas. Hindi ito naglalaman ng kanilang mga credit card statement. Naglalaman ito ng aking buhay. Umupo ako at pinuksan ito sa mesa, sa tabi mismo ng mga basong may kalahating laman na alak. Gusto ninyong tapusin ang budget, sabi ko. Tapusin natin ito. Inilipat ko ang unang dokumento sa mesa. Ito ang statement para sa aking retirement fund, ang aking 401k, ang account na masigasig kong pinag-ambagan sa bawat sahod sa loob ng mahigit 40 taon. Ito na, sabi ko. Ito ang natitira sa akin para mabuhay sa susunod na 20, marahil 30 taon. Ipinakita ko sa kanila ang aking inaasahang kita sa Social Security, ang aking mga ari-arian, ang aking mga statement ng buwis sa ari-arian, ang aking tinatayang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan. Hindi ako emosyonal. Ipinakita ko ang lahat ng may kalmado, hiwalay na kalinawan ng isang inhinyero na nagpapaliwanag ng isang blueprint. Ang budget na ipinakita ninyo, nagpatuloy ako, itinuturo ang kanilang malinis na leather binder ay hindi isang budget. Ito ay isang plano ng likidasyon. Upang tustusan ito, kailangan kong ibenta kaagad ang bahay na ito. Kailangan kong i-cash out ang aking buong retirement fund, magbabayad ng malalaking multa at buwis, halos wala nang matitira sa akin. Hinayaan kong lumubog ang katotohanan ng mga salita. Tinitigan ni Christina ang mga papel, nakakunot ang kanyang noo, hindi sa simpatya, kundi sa inis, na para bang ang aking kaligtasan sa pananalapi ay isang hindi maginhawang hadlang sa kanyang mga plano. Ginugol ko ang aking buong buhay sa pagtatayo ng mga bagay. Sabi ko, ang aking boses ay mababa at matatag. Mga tulay, mga gusali, isang pamilya, isang kinabukasan. Ginawa ko ang lahat sa pamamagitan ng pag-unawa sa isang fundamental na prinsipyo. Hindi mo maaaring maglagay ng mas maraming stress sa isang estruktura kaysa sa idinisenyo itong dalhin. Kung gagawin mo, hindi lang ito yumuyuko, nababasag ito, at hindi ako mababasag. Tumingin ako mula sa mapanghusgang mukha ng aking anak na babae patungo sa maputla, kinakabahang mukha ni Jordan. Pagkatapos ay inilagay ko ang isang piraso ng papel sa gitna ng mesa. Ito ay isang cashier's check. Ito ang aking huling alok, sabi ko. Ito ay 4,500,000 piso. Maaari kayong magkaroon ng isang maganda, kahangahangang kasal sa halagang ito. Ito ay isang mapagbigay na regalo mula sa isang ama na nagmamahal sa kanyang anak na babae. Ito rin ang ganap na limitasyon ng estruktura. Ito ang pinakamaraming kayang dalhin ng pundasyong ito bago ito gumuho. Maaari ninyong tanggapin ang regalong ito at magpatuloy tayo o maaari ninyo itong tanggihan. Ngunit walang negosasyon, wala ng karagdagang pera. Ito na ang pinal na numero. Sumandal ako sa aking upuan. Inilatag ko na ang mga katotohanan sa mesa. Ipinakita ko na ang aking pinal at hindi nababagong mga tuntunin, ang buong bigat ng kanilang marangyang mga pangarap at ang aking pinansyal na kinabukasan ay nakasalalay na ngayon sa iisang sandaling ito. Ang katahimikan sa silid ay ganap, isang vacuum na naghihintay sa pagsabog na alam kong malapit nang dumating. Tiningnan ko ang mukha ng aking anak na babae. Pinapanood habang ang hindi paniniwala ay nagiging paghamak at naghintay ako. Ang katahimikan na sumunod sa aking alok ay mas mabigat kaysa sa anumang katahimikang naranasan ko. Ito ang bigat ng isang buong buhay ng sakripisyo na tinitimbang at sinusukat ng aking sariling anak. At natagpo ang kulang. Nakatitig si Christina sa cashier's check sa mesa. Hindi bilang isang regalo, kundi bilang isang hadlang. Ang kanyang mga mata,
malamig at matigas, ay dahan-dahang tumaas upang salubungin ang sa akin. Walang pasasalamat sa mga ito ni kahit pagkadismaya. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakakilabot na paghamak. Pagkatapos ay tumawa siya, hindi ito tunog ng katuwaan. Ito ay isang matalas, pangit na pagsabog ng tunog na parang salamin na nabasag sa tahimik na silid. 4.5 milyon. Tanong niya. Ang kanyang boses ay tumutulo sa isang panunuya na pisikal na nanakit. Iyan na ba iyon? Iyan na lang ba talaga ang sa tingin mo ay halaga ko? Umiling siya, isang mabagal, mapang-awang kilos, na para bang ako ay isang batang hindi maintindihan ang isang simpleng konsepto. Hindi mo talaga naiintindihan, ano? Hindi mo kailanman naintindihan. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay kumaskas ng malakas sa sahig na kahoy, nagsimula siyang maglakad-lakad, ang kanyang mga kilos ay balisa, ang kanyang enerhiya ay ginagawang isang hawla, ang silid kainan. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng isang magandang kasal, Papa. Ito ay tungkol sa aking kinabukasan. Ito ay tungkol sa buhay na itinatayo namin ni Marco. Ito ay tungkol sa pagkuha ng aming lugar sa isang mundong wala kang alam. Ang kanyang boses ay lumakas, puno ng mga taon ng sama ng loob na hindi ko alam na mayroon pala. Ginugol mo ang iyong buong buhay sa isang maalikabok na opisina, gumuguhit ng mga nakakainip na blueprint para sa mga bagay na walang pakialam ang sinuman. Natutuwa ka sa iba't ibang uri ng semento, nagtatayo ka ng mga tulay na dinadaanan lang ng mga tao ng walang pangalawang pag-iisip para sa mga komunidad na hindi ka kailanman magiging bahagi. Umuuwi ka gabi-gabi na may dumi sa ilalim ng iyong mga kuko, ipinagmamalaki ang isang araw na trabaho na lubos na binabaliwala ng mundo. Huminto siya sa paglalakad at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malupit na apoy. Ano ang maipapakita mo para sa lahat ng iyon? Itong lumang bahay? Isang pension fund? Ang iyong buong buhay ay tungkol sa pagiging praktikal, sa pagiging simple, sa pagiging maliit. Walang kahanga-hanga sa iyo, walang dapat ipagmalaki. Sumandal siya, ang kanyang mga kamay ay nakapatag sa mesa, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa akin, at ibinigay niya ang huling hatol, ang mga salitang aaling-aungaw sa aking isipan magpakailanman. Ang buhay mo, idinura niya ang mga salita, ay walang kwenta, walang kwenta, walang kwenta. Ang salitang iyon ay nakabitin sa hangin, isang laso na hindi na mababawi. At si Marco, nakaupo lang doon. Hindi siya nagsalita. Hindi niya hinawakan ang braso ni Cristina para pakalmahin ito. Hindi siya tumingin sa akin nang may paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Nakatitig lang siya sa kanyang walang laman na plato, isang tahimik, duwag na kasabwat sa pagpatay sa aking pagkatao. Ang kanyang pananahimik ay ang kanyang pirma sa deklarasyon ni Cristina. Sumang-ayon siya sa bawat isang salita. Isang bagay sa loob ko ang hindi nabasag. Ito ay nagyelo. Ang bahagi ng aking puso na nagtataglay ng walang pasubaling pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak na babae ay naging yelo. Pagkatapos ay naging granito. Ang sakit ay napakalaki, napakalubos, na ito ay naging isang bagay na ganap na naiiba. Ito ay naging kalinawan. Hindi na ako nakatingin sa aking anak, nakatingin ako sa isang kaaway na estranghero na nagkataong kapareho ko ng dugo. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ko ipinagtanggol ang aking sarili. Ang isang inhinyero ay hindi nakikipagtalo sa isang bagsak na stress test. Itinatala niya ang mga resulta. Tiningnan ko siya, ang aking mukha ay isang maskara ng kalmado. Dahan-dahan kong inabot, kinuha ang cashier's check at pinunit ito sa gitna, pagkatapos ay sa gitna muli. Ang tunog ng papel na napupunit ang tanging ingay sa silid. Lumaki ang mga mata ni Cristina. Isang kislap ng gulat ang sa wakas ay tumagos sa kanyang galit. Huwag ka nang mag-abala pang pumunta sa kasal, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang iyong presensya ay magiging isang kahihiyan lamang. Tumango ako ng isang beses, mabagal. Sige, Cristina, sabi ko. Ang aking boses ay nakakagulat na tahimik, kung iyan ang gusto mo. Tumayo ako mula sa mesa,
Nilampasan ang aking anak na babae at ang kanyang tahimik na kasintahan at pumasok sa aking opisina. Isinara ko ang mabigat na pintong yari sa Nara. Sa likod ko, ang malambot na pag-click ng trangka ay tumunog na kasing pinal ng pagsasara ng isang ataul. Ang bagyo ay lumipas na. Ang huling hindi na maayos na bitak ay nagwasak sa pundasyon at sa patay, tahimik na kalmadong sumunod, sinimulan kong iguhit ang mga blueprint para sa isang bagong-bagong proyekto. Hindi ko sila narinig na umalis. Hindi ko narinig ang pagsara ng pinto sa harap o ang tunog ng kanilang sasakyan na papalayo. Ang mundo sa labas ng aking opisina ay tumigil na sa pag-iral. Sa loob, tanging ang malalim na umaalingaw-ngaw na katahimikan na iniwan ng huling malupit na hatol ng aking anak na babae ang naroon. Ang buhay mo ay walang kwenta. Ang mga salitang iyon ay hindi umalingaw-ngaw. Sila ay nanatili. Naging bahagi sila ng silid kasing solido at totoo ng mesa sa ilalim ng aking mga kamay. Sa mahabang panahon, hindi ako gumalaw. Umupo lang ako, hinahayaan ang buong bigat ng sandaling iyon na dumagan sa akin. Mayroong isang malalim, malakas na sakit, ang uri ng sakit na nararamdaman ng isang ama kapag ang anak na kanyang nilikha ay tumingin sa kanya at walang nakikitang halaga. Ito ay isang paghihirap na nagbanta na lamunin ako ng buo na hilahin ako pababa sa isang madilim na bangin ng pighati at pagsisisi. Maari sana akong manatili doon. Maari kong hayaan ang kalungkutan na maging aking huling proyekto na gugulin ang natitirang bahagi ng aking mga taon na nawawala sa mga guho ng kung ano ang naging pamilya ko. Ngunit pagkatapos, may iba pang nagsimulang kumilos sa loob ng katahimikan. Ito ang inhinyero, ang lalaking naging ako sa loob ng mahigit 40 taon, ang bahagi sa akin na hindi gumuho sa harap ng kabiguan, ngunit sa halip ay kumukuha ng isang clipboard at sinisimula ng pagtatasa ng pinsala. Nariyan pa rin ang sakit, isang palaging mababang ugong, ngunit hindi na ito ang tanging tunog. Isang bagong boses, isa ng lohika at kaayusan ang nagsimulang tumagos sa emosyonal na kaguluhan. Ang aking isip nang hindi inuutusan ay nagsimulang suriin ang gabi, hindi bilang isang drama ng pamilya, kundi bilang isang pagkabigo sa istruktura, ang paunang disenyo ng aming pamilya na binuo sa pagmamahalan at paggalang sa isa't isa ay pangunahing nakompromiso. Ang mga tao ng pag-aakala at kasakiman ay katumbas ng kinakaing unti-unting hangin na maalat na kumakain sa bakal. Ang huling pagsubok sa bigat, ang aking alok na 4 na milyon at kalahating piso ay inilapat. At ang resulta ay sakuna, kumpletong pagbagsak ng istruktura. Ang pighati ay isang hindi produktibong damdamin sa harap ng ganoong kabiguan. Hindi ito muling nagtatayo, hindi ito nagpapatibay. Pinagmamasdan lamang nito ang mga durog na bato, ngunit ang isang inhinyero ay nakakakita ng mga durog na bato at agad na nagsisimulang mag-isip ng isang bagong disenyo. Ang aking buhay ay hindi walang kwenta. Ito ay isang mahusay na pagkakatayong istruktura na itinatag sa pagsisikap, integridad at pagmamahal para sa isang babaeng nakaintindi sa tunay na halaga nito. Nakayanan nito ang mga bagyo. Nagbigay ito ng kanlungan. Tumayo ito sa pagsubok ng panahon. Ang pananaw ng aking anak na babae ang may depekto, hindi ang pagkakagawa ng aking buhay. At sa sandaling iyon, nakaupo sa tahimik na dilim ng aking opisina, ang pagbabago ay kumpleto na. Ang nagdadalamhating ama ay umatras, at ang arkitekto ang pumalit sa kanyang lugar. Ang sakit pa rin ang pundasyon, ngunit sa ibabaw nito, sinimulan kong ilatag ang batayan para sa isang bagong proyekto. Hindi ito magiging isang proyekto ng galit o paghihiganti. Ito ay magiging isang proyekto ng pagwawasto, isang proyekto ng kaayusan, isang proyekto upang ipakita sa pinakamalinaw at pinakamatibay na paraan na posible ang tunay at hindi maikakailang halaga ng isang buhay na namuhay ng maayos. Pinuksan ko ang ilaw sa aking mesa. Ang mainit na liwanag ay humiwa sa kadiliman. Kumuha ako ng isang bagong notepad at isang matalas na lapis.
Ang blangkong pahina ay hindi mukhang walang laman. Ito ay mukhang isang pagkakataon. Oras na para gumuhit ng isang bagong hanay ng mga blueprint. Kinabukasan, gumising ako bago pa man sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang aking isip ay hindi isang ulap ng pagkabalisa at sakit. Ito ay isang malinis, maliwanag na drafting table. Nariyan pa rin ang sakit, isang malalim na pundasyong kirot, ngunit hindi na ito isang kahinaan. Ito na ngayon ang batong panulok kung saan ako magtatayo. Naligo ako, nagsuot ng malinis na kamiseta at pantalon at nagtimpla ng isang tasa ng matapang na kape. Hindi ko naramdaman na ako ay isang nagdadalamhating ama. Naramdaman ko na ako ay isang inhinyero sa unang araw ng isang bago at mahalagang proyekto. Eksaktong alas 8 ng umaga, ginawa ko ang aking unang tawag. Ang aking financial advisor, si Miguel, ang humawak ng aking portfolio sa loob ng halos 20 taon. Siya ay isang maingat, matatag na tao, katulad ko. Nang umupo ako sa kanyang opisina, binati niya ako ng kanyang karaniwang mainit at propesyonal na ngiti. Andres, mabutit na padalaw ka. Nandito ka ba para sa ating quarterly review? Hindi, Miguel, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at direkta. Nandito ako upang muling ayusin ang aking buong portfolio. Ang layunin ay hindi na pangmatagalang paglago. Ang bagong layunin ay agarang proteksyon ng asset at estratehikong muling paglalaan. Nawala ang ngiti ni Miguel, napalitan ng isang hitsura ng malalim na pag-aalala. Andres, ayos lang ba ang lahat? May problema ka ba? Hindi kailanman naging mas malinaw ang aking isip, tiniyak ko sa kanya. At ito ang ganap na katotohanan. Maikli kong ipinaliwanag ang sitwasyon hindi nang may damdamin ng isang nasaktang ama, kundi nang may malamig na katotohanan ng isang CEO na nag-uulat ng isang pagtatangkang hostile takeover. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga gastos sa kasal, ang mga lihim na singil sa credit card, at ang planong ibenta ang aking bahay. Ito ay isang matinding paglabag sa tiwala, Andres. Kailangan nating i-lockdown kaagad ang lahat, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na galit. Eksakto, sabi ko. Una, gusto kong i-liquidate ang isang malaking bahagi ng aking stock portfolio, i-convert sa cash. Pangalawa, gusto kong isara ang lahat ng joint accounts at kanselahin ang anumang supplementary credit cards na nakatali sa aking pangalan. Pangatlo at pinakamahalaga, gusto kong pag-usapan ang paglikha ng isang irrevocable trust. Ang aking susunod na hinto ay sa law firm ni Attorney Ben Santos. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Ben, sinimulan ko, nandito ako upang talakayin ang dalawang bagay. Ang kumpleto at kabuuang pag-alis ng mana ng aking anak na si Cristina Reyes at ang sabay-sabay na paglikha ng isang charitable foundation. Inilatag ko ang isang buod ng mga gastos sa credit card sa kanyang mesa. Hindi na ito isang usapin ng pamilya, Ben. Ito ay isang transaksyong pangnegosyo na pumalpak at tinatapos ko na ang partnership. Pinag-aralan ni Ben ang papel. Ang kanyang ekspresyon ay tumitigas sa bawat linya na kanyang binabasa. Nakikita ko, sabi niya, ang kanyang boses ay tahimik ngunit may talim ng bakal. Ito ay karumal-dumal. Kaya, ano ang plano? Ito na ang sandali, ang paglalantad ng buong blueprint. Una, sabi ko, ang kasal. Ako ang nag-iisang financier sa lahat ng mga kontrata sa vendor. Gusto kong gumawa ka ng mga liham ng pag-urong, epektibo kaagad. Tatapusin natin ang bawat kontrata at kakanselahin ang bawat bayad. Tumango si Ben. Pangalawa, ang bahay. Bayad na ito ng buo at ang titulo ay nasa aking pangalan lamang. Gusto ko itong ilagay sa merkado sa pagtatapos ng linggo. At pangatlo, ang pinakamahalagang bahagi, sabi ko, sumandal, ang malaking bahagi ng aking mga liquid asset, ang pera mula sa likidasyon, ang stock, at ang hinaharap na pagbebenta ng bahay, ang magiging founding endowment para sa isang bagong organisasyong pangkawanggawa. Gusto ko itong tawaging Isabel Reyes Foundation. Ang propesyonal na kilos ni Ben ay nabasag sandali at isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isabel Reyes, sabi niya,
ng mahina. Laging sinasabi ng tatay ko na siya ang isa sa pinakamabuting babaeng nakilala niya. Siya nga, sabi ko, isang bukol ang nabubuo sa aking lalamunan sa unang pagkakataon sa araw na iyon. At ang kanyang foundation ay magkakaroon ng isang malinaw na layunin, magbigay ng buong scholarship para sa mga mahihirap na estudyante na pumapasok sa civil engineering program sa Universidad ng Pilipinas. Naniniwala ang aking anak na ang aking karera ay walang kwenta. Gagamitin ko ang ipon ng aking buhay upang patunayan na ang gawaing ginawa ko ay maaaring magtayo ng 2 dosena, marahil daan-daang mga bagong buhay. Andres, sabi ni Ben, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong sigla. Ito ay hindi lamang isang legal na diskarte. Ito ay isang obra maestra. Ito ay airtight, defensible, at sa totoo lang, ito ay puwetikong hustisya, isang karangalan na maging arkitekto mo sa proyektong ito. Simulan na natin. Pag-alis sa opisina ni Ben, naramdaman ko ang isang layunin na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang pighati ay hindi naglaho, ngunit ito ay nabago. Hindi na ito isang pabigat, kundi panggatong. Isa-isa, tinawagan ko ang mga vendor. Ang unang tinanggal ay ang linya ng kredito. Pagkatapos ay ang joint account. Sumunod ang wedding planner, ang venue, ang florist, ang photographer. Ang script ay laging pareho. Hello, si Andres Reyes po ito, ang financier para sa kasal ni Reyes de la Cruz. Ang tawag na ito ay upang ipaalam sa inyo na opisyal kong binabawi ang lahat ng pondo para sa kaganapang ito, epektibo kaagad. Mga reaksyon ay mula sa pagkalito hanggang sa galit, ngunit ang aking tugon ay hindi nagbago. Ang aking desisyon ay pinal na, mangyaring idirekta ang anumang karagdagang korespondensya sa aking abogado, si Ben Santos. Sa bawat tawag, may bigat na nawawala. Hindi lang ako nagkakansela ng isang party. Pinabawi ko ang aking buhay, isang vendor sa isang pagkakataon. Ang demolisyon ay nagsimula na. Ang mga linggo bago ang kasal ay tahimik. Wala akong narinig mula kay Christina, walang galit na mga voicemail, walang nagmamakaawang mga text message. Para bang pagkatapos ng aming huling hapunan, bigla na lang akong nawala sa kanyang mundo. Ito ay isang kakaiba, hungkag na kapayapaan. Ngunit alam kong ito ang katahimikan bago ang bagyo. Maingat kong inalis ang mga pader na sumusuporta sa kanyang pantasya at sandali na lang bago gumuho ang buong estruktura. Hindi ko kailangang nandoon upang makita ito. Alam ng isang inhinyero ang kanyang sariling plano ng demolisyon. Maaari kong ilarawan sa isip ang buong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ng may perpektong, nakakakilabot na kalinawan. Naisip kong ang umaga ay nagsimula sa isang pakiramdam ng tagumpay para sa kanya. Malamang na nasa presidential suite siya ng isang 5-star hotel, ang hangin ay makapal sa amoy ng hairspray at mamahaling pabango. Isang pangkat ng mga stylist ang mag-aaligid sa kanya. Ang kanyang mga abay ay nagtatawanan at umiinom ng champagne. Sa kanyang isip, nanalo siya. Ang kanyang nagtatampong, makalumang ama ay nailagay sa kanyang lugar at ang kanyang maluwalhating bagong buhay ay ilang oras na lang bago magsimula. Mararamdaman niyang hindi siya magagapi, naliligo sa sinag ng kanyang nalalapit na tagumpay. Ang unang senyales ng problema ay maliit lang, isang solong pag-vibrate mula sa kanyang telepono, madaling ipagwalang bahala bilang isa lamang pagbati. Ngunit ito ay ang florist, isang magalang, nalilitong boses sa kabilang linya. Miss Reyes, si Annette po ito mula sa Le Fleur Boutique. Pasensya na po, pero tumatawag po kami para kumpirmahin ang pagkansela ng inyong buong order ng bulaklak para ngayong hapon. Nakatanggap po kami ng legal na abiso mula sa abogado ng inyong ama at ang huling bayad ay binawi. Juan Boam, malamang na napangisi si Christina, ang kanyang inis ay bahagya ng maramdaman. Isang pagkakamali, isang clerical error na ginawa ng kanyang walang kakayahang ama. Kalokohan niyan, sisigaw niya. Walang kanselasyon. Ipadala ninyo ang mga bulaklak na iyon tulad ng napagplanuhan. Ibababa niya ang telepono, inis ngunit hindi natitinag, sasabihin sa kanyang mga abay na isa na naman itong bagay na kailangan niyang asikasuhin. Ngunit makalipas ang ilang minuto, isa pang tawag.
Sa pagkakataong ito, ang photographer. Ang kanyang tono ay hindi na gaanong magalang, mas parang negosyo. Christina, si Mark ito. Makinig ka, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero hindi namin maaaring kunan ang iyong kasal. Ang tseke para sa natitirang balance ay tumalbog kaninang umaga. At pagkatapos ay nakatanggap kami ng isang formal na pagwawakas ng kontrata mula sa isang abogadong nagngangalang Ben Santos. Sinabi niya na lahat ng pondo ay binawi na. Pasensya na, pero labas na kami. Ang salitang abogado ang magiging unang pagyanig ng tunay na takot. Ito ay organisado, hindi ito isang simpleng pagkukulang. Ang kanyang sariling telepono ay magiging madulas sa kanyang biglang mamasa-masang palad. Susubukan niyang tawagan ako, ang tawag ay diretso sa voicemail. Susubukan niya ulit, voicemail. Isang buhol ng purong takot ang magsisimulang mabuo sa kanyang tiyan at pagkatapos magsisimula na ang pagguho. Ang kanyang telepono ay iilaw, isang walang tigil na pagsalakay. Isang text mula sa kumpanya ng limo. Final payment declined. All cars canceled. Isang email mula sa leader ng banda. Urgent. Funding withdrawn by client Andres Reyes. We will not be performing. Ang mga tawag ay magiging isang baha. Ang caterer, ang lighting technician, ang kumpanya ng rental para sa mga mamahaling pinggan. Bawat tawag ay isa pang dagok ng martilyo, isa pang bahagi ng kanyang perpektong araw na gumuho at naging alikabok. Nakikita ko siyang naglalakad-lakad sa suite sa kanyang silk robe. Ang kanyang maingat na inilapat na makeup ay nagsisimulang magmukhang isang maskara ng desperasyon. Si Marco ay nakatayong walang silbi sa sulok, maputla at hindi makapagsalita, paulit-ulit na sinusubukan ang aking numero ng walang tagumpay. Ang kanyang mga abay ay tahimik, ang kanilang mga baso ng champagne ay hindi nagagalaw. Pinapanood ang isang fairy tale na nagiging isang train wreck sa totoong oras. Ang huling desperadong tawag ay mula kay Genevieve de la Cruz, ang wedding planner, at hindi siya magiging magalang. Siya ay sisigaw, ang kanyang boses ay isang matinis na simponya ng takot at galit. Christina, ano sa pangalan ng Diyos ang ginawa mo? Nawala ang lahat. Tumawag sa akin ang Highlands Estate. Isinara nila ang mga gate. Binanggit nila ang isang abiso ng kanselasyon mula sa abogado ng iyong ama. Ang aking reputasyon ay sira na. Bawat vendor ay tumatawag sa akin. Nagbabantang idemanda ako. Ano ang nangyayari? Kumakapit sa isang huling desperadong hibla ng pag-asa, magpapasya silang kailangan nilang makita ito para sa kanilang sarili. Ito ay dapat isang panluloko, isang terribling, malupit na hindi pagkakaunawaan na maaaring ayusin kung sila ay pupunta lamang doon. Ang eksenang naiisip ko ay ang nagbibigay sa akin ng isang madilim, tahimik na kasiyahan. Isang makinang na itim na limousine, ang huling hindi nakanselang bahagi ng kanyang pantasya na humihinto sa napakagandang gate ng Highlands Estate. Sa loob ay si Christina. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng takot. Si Marco, isang estatwa ng kawalan ng magawa. At ang kanyang mga magulang, ang mga kagalang-galang na G at Nangrer de la Cruz, ang kanilang mga mukha ay inukit mula sa granito. Pupunta sila sa hotel upang tingnan kung ano ang nagiging sanhi ng pagkaantala para lamang madala sa kaguluhan. At darating sila upang mahanap ang mga gate na mahigpit, hindi maikakailang sarado, nakakadena at nakakandado. Nakasabit sa mga rehas ay isang simple profesional na nakaprint na karatula. Ang mensahe nito ay brutal sa kalinawan nito. Private event is scheduled for October 15th, canceled. Ang katahimikan sa kotse ay magiging ganap. Pagkatapos ang mga tunog ng kanilang mundo na nagwawakas. Si Christina ay maglalabas ng isang tunog sa pagitan ng isang hikbi at isang sigaw. Si Marco ay magbubulong ng Diyos ko ng paulit-ulit. Ngunit ang mga mukha ng mga De La Cruz ang magsasabi ng totoong kwento. Ang kanilang maingat na itinayong mga maskara ng aristokratikong kalmado ay magkakawatak-watak, mapapalitan ng hubad na galit ng pampublikong kahihiyan. Ito ang kanilang mundo, ang kanilang lupon, at sa ngayon iba pang mga limousine ang humihinto sa likuran nila, puno ng kanilang mga kaibigan at mga kasosyo
sa negosyo, lahat sila ay mga saksi sa walang katulad na sakunang panlipunan na ito. Ang kasal ng kanilang anak, ang kaganapan na nilalayong patatagin ang kanilang katayuan, ay naging pinakanakakahiyang kabiguan ng taon. Wala ako roon upang makita ang mga luha o marinig ang mga sigaw. Hindi ko kailangan. Alam ko ang resulta sa sandaling pirmahan ko ang unang order ng kanselasyon. Ang isang istrukturang itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan, kasakiman at kawalang galang ay hindi maaaring tumayo. Hindi ko ito itinulak. Tinanggal ko lang ang mga pansamantalang props na sumusuporta dito at hinayaan kong gawin ng mga batas ng pisika ang natitira. Pagkatapos ng pampublikong pagguho sa Highlands Estate, alam kong darating sila, ang isang hayop na nasukol, lalo na ang isang kasing palalo ng naging anak ko ay hindi basta-basta tumatakbo palayo. Umaatake ito, hindi ako nagtago. Hindi ko ikinulong ang aking mga pinto. Ipinagpatuloy ko lang ang aking gawain. Nasa sala ako, ang puso ng bahay, napapaligiran ng mga karton na kahon at mga tumpok ng lumang dyaryo para pambalot. Ang bawat bagay na dinadampot ko, isang naka-frame na litrato, isang maliit na eskultura na mahal ni Isabel, ay isang nasasalat na piraso ng buhay na idineklara ng aking anak na walang kwenta. Pinalot ko ang bawat isa ng may pag-iingat, hindi ng may kalungkutan, kundi ng may pakiramdam ng payapang katapusan. Hindi ako nag-iimpake ng isang tahanan. Inilalagay ko sa archive ang isang buhay na namuhay ng maayos. Narinig ko ang sasakyan bago ko pa ito nakita. Ang tunog ng mga gulong na umigik habang mabilis na lumiliko sa aking kalye. Isang maitim, mamahaling sedan ang biglang huminto sa tapat ng bahay. Pabagsak na sinara ang mga pinto. 4 na figura ang lumabas. Ang kanilang mga kilos ay matigas sa galit. Si Cristina, si Marco, at ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga damit pangkasal na dapat sana'y magmukhang elegante at masaya ay tila mga kasuotan na ngayon para sa isang trahedya. Ang kanilang mga mukha ay namumula, nababaluktot sa isang nakalalasong halo ng galit at kahihiyan. Nagmarcha sila sa damuhan na parang isang hukbong mananakop, ngunit pagkatapos, bigla silang huminto, lahat silang 4 natigilan sa gitna ng kanilang paghakbang. Ang kanilang mga mata ay napako sa isang bagay na hindi bahagi ng kanilang plano sa labanan. Isang simpleng karatula. Nakatayo ito ng matatag sa damuhan malapit sa mga rosas ni Isabel. Ito ay matingkad na pula at puti, at ang iisang salita na nakasulat dito ay imposibleng hindi maintindihan. Naibenta na. Pinanood ko mula sa bintana habang tumatama sa kanila ang katotohanan ng karatula. Nakita ko ang mga kamay ni Cristina na napapunta sa kanyang bibig. Nakita ko ang hitsura ng ganap na hindi paniniwala sa mukha ni Hinang de la Cruz. Ang bahay na kanilang pupuntahan upang pagtalunan, ang ari-arian na binalak ni Cristina na i-liquidate para sa kanyang bagong simula, ay wala na. Hindi na ito isang baraha sa negosasyon. Hindi na ito sa kanya upang pagnasaan. Ito ay isang saradong kabanata. Ang sandaling iyon ng nakatulalang katahimikan ay binasag ng isang hilaw na sigaw ng purong galit mula kay Cristina. Tumakbo siya patungo sa bahay, ang kanyang mga sapatos pangkasal ay lumulubog sa malambot na damo. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Itinulak niya ang pinto sa harap ng may ganoong puwersa na ito ay bumangga sa pader. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa mga halos walang laman na silid. Natagpuan niya ako sa tabi ng fireplace, mahinahong nagtatakip ng isang kahon na may markang mga libro ni Isabel. "Paano mo nagawa ito?" Humiyaw siya. Ang kanyang boses ay basag sa pagka-hysterical. Si Marco at ang kanyang mga magulang ay nagsiksikan sa pintuan sa likod niya. Ang kanilang mga mukha ay isang galerya ng pagkasuklam at puot. "Ginawa mo ito? Lahat ng ito? Sinira mo ang aking kasal. Ang aking nag-iisang perpektong araw. Ginawa mo ito para lang ipahiya ako? Para ipahiya kami sa harap ng lahat ng aming kakilala." Ang kanyang mga salita ay dumaloy sa akin, ngunit wala na silang kapangyarihan. Sila ay ingay na lamang, ang walang kahulugang tunog ng isang bagyo na nakalipas na.
Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ko sinalubong ang kanyang galit ng sarili kong galit. Mahinahon kong tinapos ang pagtatakip sa tahinang kahon, hinaplos ito upang matiyak na ito ay ligtas. Kinuha ko ang isang itim na marker at malinaw na isinulat ang numero ng kahon sa itaas na sulok. Ang aking sinasadyang tahimik na mga kilos ay tila lalo pang nagpagalit sa kanya. Nakikinig ka ba sa akin? Sigaw niya. Ang buhay ko ay sira na at ikaw ay nag-iimpake lang ng mga kahon. Sa wakas ay ibinaba ko ang marker. Humarap ako sa kanya at sa tatlong iba pang tahimik na akusador sa aking pintuan. Tiningnan ko ang puno ng luhang, puno ng puot na mukha ng aking anak na babae. Tiningnan ko ang mga De La Cruz na nakatitig sa akin na parabang ako ay isang kulisap na dapat durugin. Wala akong naramdaman kundi isang malaki, tahimik na distansya mula sa kanilang lahat. Mali ka, Christina, sabi ko, at ang aking boses ay napakakalmado, napakawalang emosyon, na tila nagulat siya at natahimik. Wala akong sinira. Muli ko itong ginamit para sa ibang layunin. Naglakad ako palampas sa kanya patungo sa ibabaw ng fireplace. Ang larawan ni Isabel ay wala na, ligtas ng nakaimpake. Sa lugar nito, mayroong isang solong profesional na nakaprint na trifold brochure. Ito ang tanging bagay na iniwan ko sa labas. Kinuha ko ito. Mabigat ito sa aking kamay. Mabigat sa kahulugan, mabigat sa bigat ng tunay na halaga ng isang buhay. Humarap ako muli sa kanila. Pinapanood ako ni Christina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala at pagkalito. Wala na akong sinabi pang ibang salita. Inilahad ko lamang ang brochure sa kanya. Ito na, ang huling blueprint, ang paliwanag para sa lahat. Naroon lahat, nakaprint sa itim at puti. Naghihintay na ibigay ang huling, mapanirang dagok. Hinablot ni Christina ang brochure mula sa aking kamay. Ang kanyang mga kilos ay matalas at galit. Si Marco at ang kanyang mga magulang ay nagsiksikan sa likod niya. Lahat silang apat ay nakadungaw sa makintab na papel na para bang ito ay isang kakaiba at nagbabantang bagay. Pinanood ko ang kanilang mga mukha, isang tahimik na tagamasid sa huling yugto ng isang dula na ako ang nagsulat. Nakita ko ang unang kislap ng pagkalito ng basahin ni Christina ang pamagat sa harap, ang Isabel Reyes Foundation. Ang kanyang mga mata ay tumaas upang salubungin ang sa akin. Isang tanong na nakabitin sa hangin na hindi niya magawang itanong. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang buksan niya ito. Alam ko kung ano ang kanyang nakikita. Isang maganda, nakangiting larawan ng kanyang ina na kuha sa aming hardin maraming taon na ang nakalipas. Sa tabi nito ang misyon na isinulat sa eleganteng, malinaw na prosa, nakatuon sa pagbibigay ng buong 4 na taong scholarship sa universidad para sa mga mahihirap, ngunit may potensyal na mag-aaral na nais kumuha ng degree sa civil engineering sa Universidad ng Pilipinas. Nakita ko ang sandaling pumasok ang mga salita sa kanyang isipan. Ang kanyang noo ay kumunot. Engineering, ang aking propesyon. Ang nakakainip, walang kwentang karera na lubusan niyang kinutya. Nakita ko ang paghigpit ng mga labi ni Ginang de la Cruz. Mas naiintindihan niya ang mga implikasyong pinansyal ng isang pundasyon kaysa sa aking anak na babae. Hindi ito isang simpleng kilos, ito ay isang kuta. Ngunit ang likod ng brochure ang nagbigay ng huling nakamamatay na dagok. Inikot ito ni Christina at napahinto ang kanyang hininga. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang mga De La Cruz ay sumilip ng mas malapit. Doon sa ilalim ng pahina ay isang maikling seksyon sa ilalim ng isang simpleng heading, mga pondo ng pagtatag. At sa ilalim ng heading na iyon ay isang solong linya. Isang entry na nagbago sa buong gawaing ito mula sa isang simpleng kawanggawa tungo sa isang mapanirang tumpak na pagtugon. Ito ay isang numero, isang eksakto, hanggang sa huling sentimong halaga na kumakatawan sa kabuuang detalyadong badiyat ng kanyang nakanselang pangarap na kasal. Nawala ang dugo sa mukha ni Christina. Ang galit, ang puot, ang pagiging matuwid sa sarili. Lahat ay naglaho, napalitan ng isang hungkag, walang laman na pagkabigla. Sa wakas na intindihan niya, hindi siya biktima ng isang galit na pagsabog.
Siya ay naging paksa ng isang masusing muling pagsusuri sa istruktura. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay dilat, sa isang sindak na sa wakas ay mapanirang tahimik. Wala na siyang masabi. Kinuha ko ang lahat ng kanyang mga salita. Tiningnan ko ang aking anak na babae, isang estranghero na nakatayo sa mga guho ng kanyang sariling nilikha. At sa wakas ay nagsalita ako. Ang aking boses ay tahimik, ngunit nagdadala ng bigat ng isang buong buhay. Sinabi mo sa akin na ang buhay ko ay walang kwenta, Christina, sinimulan ko. Sinabi mo sa akin na wala akong dapat ipagmalaki. At pagkatapos ng ating huling pag-uusap, natanto ko na tama ka sa isang bagay, ang buhay na aking ipinamumuhay, yung kung saan ang tanging layunin ko ay magsilbing isang tahimik na bank account para sa isang pamumuhay na hindi ko iginagalang. Ang buhay na iyon ay walang kwenta. Kaya sinunod ko ang iyong payo, itinigil ko ang pamumuhay na iyon. Sinabi mo sa akin na huwag akong pumunta sa iyong kasal at iginalang ko ang iyong mga hiling. Hindi ako pumunta, sa halip. Nagtayo ako ng isang bagay, kinuha ko ang mga mapagkukunang nakalaan para sa isang 6 na oras na party at ininvest ko ang mga ito sa isang pamana na magtatagal sa loob ng maraming henerasyon. Isang pamana na nagbibigay karangalan sa iyong ina at sa mga pagpapahalagang kanyang pinanindigan. Isang pamana na binuo sa mismong propesyon na tinawag mong walang kabuluhan. Hinayaan kong manatili ang mga salita sa tahimik na silid. Ang pundasyong ito, Christina, at ang aral na kasama nito. Ito ang aking huling regalo sa kasal para sa iyo. Ito ang aral kung ano ang hitsura ng tunay na bunga ng isang buhay. Ito ang hindi maikakailang halaga ng pagtatayo ng mga bagay na nananatili. Hindi na ako naghihintay ng tugon. Wala nang dapat sabihin. Ang proyekto ay kumpleto na. Tumalikod ako sa kanila, lumakad patungo sa kahon na aking inimpake kanina, ang may markang Mga Libro ni Isabel. Binuhat ko ito sa aking mga braso. Ito ay matatag, totoo. Lumabas ako ng sala, nilampasan ang aking tahimik, wasak na anak na babae. Nilampasan ang mga tulala at walang silbing mga De La Cruz. Lumabas ako ng pinto sa harap, sa sikat ng hapon, at hindi na ako lumingon pa. Iniwan ko silang nakatayo sa walang laman na shell ng isang bahay na hindi na sa akin upang harapin ang mga kahihinatnan na sila mismo ang nag-inhinyero para sa kanilang sarili. At habang inilalagay ko ang kahon sa upuan ng pasahero ng aking sasakyan, naramdaman ko ang isang pakiramdam ng kapayapaan na namayani sa akin. Kasing tahimik at kasing lakas ng isang perpektong inilatag na pundasyon. Ang aking bagong buhay ay nagsimula na.